Yung po bang sinabi po nitong alias Rene, noong siya po ay tumistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy at laban kay PRRD at BP Sara, Madam Chair. Lahat po ba ng sinabi niya po noon ay kasinungalingan din? Kasi sabi niyo po, sinungaling tong taong ito, sino po ba dapat sisihin? Kayo po ang kumuha ng testigong ito eh. Kayo po ang pumayag na magsalita siya sa inquiries ng Senado doon sa paglilitis sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, Madam Chair. Hindi po ba't kayo po ang may tao nito? Ngayon, sinasabi niyo po, sinungaling po itong taong ito. Ibig bang sabihin lahat ng kanyang mga pinagsasabi noong panahon ng paglilitis, lahat po yun ay puro kasinungalingan, Madam Chair? Ayun, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga kababayan nating OFW na walang sawa po na nakatutok sa ating programa. Long time no see, mga kababayan. Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit, mga kababayan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kumusta buhay-buhay? Kumusta po kayo dyan? Ano po ang mga ginagawa natin ngayon? Ayun at nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Manggugulo na naman. Maghahasik na naman ng lagim. Mga karumal-dumal at walang kakwenta-kwentang mga content. Eto, mayroon tayong mga hot issue ngayon. Ito ay mainit-init talagang nagbabagang mga balita ngayon, mga kababayan. At yun ang gusto naming i-share po sa inyo sa pagkakataong ito. Lalo na po itong tungkol po dito sa issue na pinasabog ni alias Rene, mga kababayan. Eto nga mga kababayan. Opo, at eto nga po mga kababayan, hindi natin malaman kung sino po sa kanilang nagsasabi ng totoo, mga kababayan. Maganda siguro na panoorin natin. Kasi itong si Senator Riza Hontiveros, mga kababayan, ay nagsampa ng kaso, mga kababayan. Gusto nyo bang malaman kung sino-sino yung mga sinampahan ng kaso, mga kababayan? Oy, Kadyas ha. Baka kasama ka dyan ha. Pakinggan natin itong sasabihin ni Madam Chair. At pagkatapos magbibigay tayo ng konting side comment o kaya komento, reaksyon dito po sa interview ni Madam Chair, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin. Sino po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa NBI? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Nako, delikado. Ang unahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Nako. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger Nako, na delikado. pinamumudmod at dinadagdagan pa Nako. ang mga kasinungalingang nakalagay sa Peace mga tayo, video ni peace tayo, Michael Maurilio. Peace tayo, Kabilang po Ma'am dyan, Risa. sina Crisette Chu, Uy, Jay Sonza, Uy. Sas Sasot, Uy. Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa.
So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Delikado Unang to. hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa Naku. kanila. Matindi ito, matindi ito. Pinel niyo po ay perjury po ba o meron pa libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Akala ko illegal Sabihin ko po position sa of, inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Ay, tinanong kung ilan. Ayan, So far, 100. Naku, Pero batay ang nga dami sa yan. mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, Ang maaaring dami. dumami pa 100 po yun, pala, at mga maaaring kababayan. dumami pa, dagdag sa cyber libel ang iakusa ko sa kanila. Yung mga binanggit na pangalan, Senator, sila po ay kasama po sa kaso. Kasama na po sila dito sa reklamong inihain Yari namin na. ngayong umaga. Bubukas ba tayo send ng Senate inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, First step pa lang yan. maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron na po ba kayong huling information, update about po dun sa whereabouts ni Michael Morillo? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOGC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung finoward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after, nung mga huling mensahe. Yun yung ni nag-upload Michael, ng video ni Maurilio. alias Rene. So, hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan. Pagtanggol Valiente, Sino mga kamag-anak tao, ni Julio sinong Valiente to, grupo. mga kababayan. At dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Pinapanalangin pa si, matukoy kaagad Sipin ng mo yan. PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. So hanggang doon na lang yung ating mapapanood, mga kababayan. At meron lang tayong mga ilang katanungan dito po sa pangyayaring ito at mga naging pahayag po ng ating Madam Chair. Meron lang po kaming gustong itanong po sa inyo, Madam Chair. Ano po? Maraming salamat po at hindi nyo po nabanggit yung aming pangalan. Ay, mag-friends po kami niyan. Mag-friends po kami ni Madam Chair Riza Ontiveros, mga kababayan. Peace po kami niyan. Ayan, sanggandikit po kami niyan. Magkaibigan po kami niyan. Okay? Meron lang po kaming gustong itanong po sa inyo, Madam Chair. Batay po dito po sa alias Rene na ito na naging dahilan kung bakit may mga kinasuhan po kayong mga kapwa namin vloggers, Madam Chair. Ano po? Tanong lang po namin, bakit
ang mga vloggers po ang kinasuhan po ninyo, samantalang ang nag-expose po sa inyo ay ito namang si alias Rene, nakamag-anak ni Julio Valiente, Madam Chair. Kinasuhan po ba ninyo yung mga vloggers po dahil sa pagpapakalat nitong video na ginawa po ni alias Rene? Dahil sa hindi po pumabor yung kanyang mga sinasabi po sa inyo? Ganun po ba ang ibig sabihin po nun, Madam Chair? Kapag pala yung mga sinasabi po ni alias Rene sa kanyang vlog o sa kanyang video ay pabor po sa inyong kagustuhan at gusto yung ayon sa gusto nyong marinig, ay pwede pong ikalat. Ganun po ba yon? Kapag hindi po pabor sa inyong kagustuhan, ay hindi po dapat ikalat ito ng mga vloggers at kakasuhan nyo po yung mga magpapakalat nito. Ganun po ba yun, Madam Chair? Camille po ay nagtatanong lang naman po, Madam Chair. Nagtatanong lang naman po. Opo, ito pa po. May mga gusto lang po kaming linawin, Madam Chair. Pasensya na po kayo. Sabi ko nga po kanina, hindi po ba't si alias Rene na ang tawag sa kanyang channel ay Magtanggol Valiente? Ang ganda pa naman ng pangalan, Magtanggol na Valiente ba? Matindi ito. Batang Quiapo na, Julio Valiente pa to. Doble kara to, mga kababayan. Hindi po ba't si alias Rene po ang nag-expose po sa inyo? Siya po ang nagsabi na ayon sa kanya ay binayaran po ninyo siya, binigyan nyo po ng pera sa kanyang pagtistigo laban po dito sa kinaharap na kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Ito pala, mga kababayan, para maintindihan po ninyo yung mga nangyayari, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kahit na napakagulo, na itong si alias Rene, mga kababayan, para alam nyo kung sino itong taong ito, ito po yung kinuha ni Senator Risa Hontiveros at ang kanyang opisina na magtistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Doon po sa mga patong-patong na kaso na isinampa sa kanya kay Pastor Kibuloy. At dito po, mga kababayan, ay nadawit pa po ang mag-amang si former President Rodrigo Roa Duterte at si VP Sara, mga kababayan. Siya po ang kinuha po nila na testigo na pinatayo nila at nagsalita sa Senate inquiry o kaya sa inquiries ng Senado, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ang tanong natin, ito pong si alias Rene ang nagbanggit ng napakarami po na kontra po sa inyo, Madam Chair, Madam Risa. Bakit po yung mga vloggers ang kinasuhan nyo? Hindi po ba't ang dapat nakasuhan nyo ay si alias Rene sapagkat siya po ang nagsasabi ng mga bagay-bagay tungkol po sa inyo? Parang hindi po yata maganda po. Ito tanong lang naman po namin, medyo namipiyok-piyok na tayo, mga kababayan. Nagtatanong lang naman po kami. Hindi po ba dapat si alias Rene ang kasuhan nyo, Madam Chair? Kasi siya po ang sinasabi nyo po na sinungaling at nagsasabi ng mga hindi totoo. At ito pa po ang isang katanungan po namin, Madam Chair, sana po ay maliwanagan po kami at ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa atin. Kung napanood po ninyo at alam naman namin na alam nyo po ito, si Attorney Perdi Topacio po. Hindi po ba't hinahamon po kayo ni Attorney Perdi Topacio po? Na ang sabi niya, sampahan mo ako ng kaso. Yun ang matinding sabi niya . At ilalabas ko ang mga ebidensya
Ibig sabihin, may hawak na ebidensya po itong si Atty. Topacio, mga kababayan. Bakit hindi po siya ang kasuhan nyo, Madam Chair? Siya ay gustong-gustong makasuhan. Hindi naman siya ang kasuhan nyo. Yung mga ayaw makasuhan na wala namang alam, kundi sinishare lang po yung kanilang opinion, ang kanilang reaksyon tungkol dito sa video ni Magtanggol Valiente o kaya alias Rene. Bakit sila ang kinasuhan nyo, Madam Chair? Hindi po ba't eto naghahamon po sa inyo? Ang sabi pa nga po ni Atty. Perdi Topacio, mag-upakan tayo, sabi niya. Madam Chair, bakit hindi po ninyo siyang kasuhan? Si Atty. Perdi Topacio, gustong-gusto niyang makakasuhan po ninyo siya Ayaw niyo po ba siyang kasuhan dahil sa meron siyang ilalabas na ebidensya laban po sa inyo? Katulad ng sinabi po niya? Nagtatanong lang naman po kami, Madam Chair. Sana po ay maliwanagan yung ating mga kababayan, lalo na po sa amin, para lang sa ganun ay maalis naman yung ating mga agam-agam sa ating mga isipan, Madam Chair. Ano po? Pakisagot naman po, Madam Chair. Naguguluhan po kasi kami, Madam Chair. At ito pa po, Madam Chair, may mga ilang katanungan pa po na gusto naming maliwanagan. Hindi po ba't si alias Rene, Madam Chair? Si alias Rene, ang kinuha niyong testigo. Siya ang pinatayo po ninyo doon sa inquiries ng Senado para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, Madam Chair. Ngayon, lahat ng sinabi niya doon, pinaniwalaan sapagkat yun ay totoo ayon sa inyo noon. Hindi po ba ganun yun, Madam Chair? Kaya nga po nakulong po si Pastor Apollo Kibuloy. Ano po? Dahil po sa testimonya at pagtestigo ng taong ito na si alias Rene, Madam Chair. Madam Chair, ngayon sinasabi niyo po na sinungaling itong taong ito. Ito po ang tanong namin, Madam Chair. Pakinggan niyo pong mabuti yung tanong namin, Madam Chair, ha? Gusto lang namin maliwanagan ukol dito. Yung po bang sinabi po nitong alias Rene, noong siya po ay tumistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy at laban kay PRRD at BP Sara, Madam Chair, lahat po ba ng sinabi niya po noon ay kasinungalingan din? Kasi sabi niyo po, sinungaling tong taong ito, sino po ba dapat sisihin? Kayo po ang kumuha ng testigong ito Kayo po ang pumayag na magsalita siya sa inquiries ng Senado doon sa paglilitis sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, Madam Chair. Hindi po ba't kayo po ang may tao nito? Ngayon, sinasabi niyo po, sinungaling po itong taong ito. Ibig bang sabihin, lahat ng kanyang mga pinagsasabi noong panahon ng paglilitis, lahat po yun ay puro kasinungalingan, Madam Chair? Ang ibig po bang sabihin ay maabsuelto na si Pastor Apollo Kibuloy, Madam Chair? Dahil sa puro kasinungalingan din pala ang sinabi ng taong ito, Madam Chair? Kapag ka pala pumabor sa inyong kagustuhan, ang sinasabi ng inyong testigo ay totoo, Madam Chair. Pero kapag ka hindi na po pabor sa inyong kagustuhan yung kanyang sasabihin at kokontra na sa inyong kagustuhan, Madam Chair, ay hindi na po totoo at kasinungalingan na lahat ng kanyang sinasabi, Madam Chair. Ganun po ba yun, Madam Chair?
Pakisagot naman po para nang sa ganon ay hindi po kami naguguluhan, Madam Chair. Ano po? Kami po ay nagtatanong lang naman po, Madam Chair. Nagtatanong lang naman po kami, Madam Chair, ha? Pero peace tayo, Madam Chair, ha? Peace tayo, ha? Hindi tayo magkaaway, ha? Bati-bati tayo. Peace, 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 peace. Ayun, eto pa, bilang panghuli na katanungan namin, Madam Chair, ha? Di po ba't sabi po ninyo si alias Rene ay nagme-message po sa inyo? Ano po? Nagme-message sa inyo at nagpapasaklolo, sabi nyo, na siya di umano ay nakidnap at siya ay nandoon sa lugar kung saan yung sinabi nyong lugar. Doon yata sa, hindi ko na alam kung anong lugar nyo. Basta nabanggit nyo pa yung lugar eh. Ito po yung tanong namin, Madam Chair. Nagtataka lang po kami at sabi nyo, nagpapasaklolo itong si alias Rene dahil sa nakidnap, nagme-message po sa inyo. Nagtataka lang po kami, meron po bang nakidnap na mayroon pong cellphone? At pinapayagan ng mga nangidnap sa kanya o kumidnap sa kanya na makipagpalitan po ng mensahe po sa inyo. Pwede po ba yun sa mga nakidnap, Madam Chair? At ito pa po, Madam Chair. Ito pa po. Sabi nyo po, nasabi nyo po pati yung kanyang kinaroroonan, yung kanyang location. Madam Chair, nakidnap po, sabi nyo eh. Sinasabi pa po niya yung kanyang exact location. Meron po bang nakidnap na gano'n, Madam Chair? Naguguluhan po kasi kami, Madam Chair eh. Pakisagot naman po. Ano po? Beno, mga kababayan, yun lamang po yung mga ilang katanungan natin na sana po ay mabigyang linaw. Tayo po ay nagtatanong lang naman po. Sana po ay hindi po masamain po ito ni Madam Risa Hontiveros. Kaibigan naman po natin si Madam Risa Hontiveros. Kaya lang, may mga ilang bagay lang po na medyo naguguluhan po kami, Madam Chair, dahil sa kami naman po ay mga Pilipino at gusto lang din naman po namin malaman yung mga katotohanan bilang isang mamamayang Pilipino at nagpapahayag lang ng aming karapatan bilang isang mamamahayag. Mamamahayag ba? Yun, at ginagarantiyahan naman po yan ng ating saligang batas, yung pagpapahayag ng ating opinion, Madam Chair. Sana po ay wag po kayo magagalit sa amin. Kami lang naman po ay maliliit lang na mga content creator at kung ano lang naman po yung lumalabas sa social media, yun lang naman po, doon lang naman po kami kumukuha ng aming mga binibigyan ng reaction po. Sana po ay magkakaibigan po tayo dito, Madam Chair. Peace, peace, peace. Beno, mga kababayan, yun lamang po yung aming maibabahagi po sa inyo. Puro tanong po yun dahil sa wala naman tayong karapatang sumagot dyan. Kaya puro tanong lang. Bahala na po kayo kung gusto nyong sagutin, mga kababayan, yung nanonood po sa amin. Pero ito po ang isa sa mga masasabi po namin sa inyo, mga kababayan. Kung sino man po dito ang nagsasabi ng totoo o hindi, kasinungalingan o kaya hindi kasinungalingan, malalaman at malalaman po natin yan. Wala pong lihim na hindi po naihahayag, mga kababayan. Wala pong lihim na hindi po nahahayag, mga kababayan. Mali pa po yung pindot natin. Beno, hanggang dito na lamang yung aming maibabahagi po sa inyo, mga mahal po naming taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad na sumusubaybay po sa amin. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang araw at lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.